wanna be the greatest. Everybody on the fake shit, I look around and feel like everybody is the fakest. I make this. Yo, what's up mga lods? For today's video mga lods, sa mga nag-aabang ng pagpapalit ko ng rear shock, yung monoshock ng aking motor, ito na siya mga lods. Yan, dumating na yung aking in-order. Kahapon ko lang ito in-order mga lods. Isang araw lang, tapos dumating na agad. Mamaya ko na lang ito sasabihin pagka nabuksan ko na siya. Pero malamang alam niya na kung ano to. Isang araw ko lang to in-order. Kahapon ng umaga, in-order ko siya kay C2MP. Yan, kay Karen B. Suniga. C2MP. Nakita ko lang na may nilabas na pala tong si RCB na RCB DB3 line. Actually bago pa lang to. Buti na lang hindi ako bumili ng isa kong binabalak. Kasi ang balak ko lang talaga is yung race power na monoshock na may baso. Since nakita ko to, salamat dun sa nag-share. Nakita ko kung magkano. Magdadagdag lang naman ako ng konti dun sa presyo ng race power. Kaya dito na ako sa RCB. Bale, ano to eh, sumunod to dun sa pinapangarap ng lahat ng mga nagbe-build na mid-range na monoshock ng RCB, which is yung DB2 Plus. Kamahalan kasi yun mga lads, kaya kahit gusto ko yun, hindi ko makuha-kuha kasi nga mahal talaga siya para sa akin na budget meal lang yung build ko. Salamat at naglabas sila ng ganitong series. Yan, buksan na natin mga lads. Kung hindi naglabas si RCB ng ganitong budget version, malamang hindi ako makakabili ng RCB na may baso. Kasi ang plano ko lang talaga is race power lang. Yun lang yung swak sa budget. Ayan yung nasa loob ng box. Manual. Kaya stickers. Ayan. Sticker din ni C2MP. Tapos ito na yung shock mga lods. Kagaya to ng DB2 Plus. Mas budget version. Yan, meron din siyang keychain. Ito yung kanyang clamp. Yung clamp ng baso ito. Tapos ito muna yung bracket muna. Tapos adjuster ng kanyang spring. Siyempre yung kanyang mismong shock. Ayan na siya mga lods. Tabi muna natin yung box. Kasi wala naman ng ano yan, ibang laman pa. Ito na siya mga lods. So rotatable yung kanyang hose. 360 degree to. Rotatable. Alam ko sa sniper is meron siyang iba-ibang kulay. Merong silver, merong white, at saka black gold. Sa pang raider, ang nakikita ko lang madalas ganito lang eh. Black gold. Okay lang naman. Hindi naman tayo maarte para dyan. Ayos mga lods. Siyempre adjustable na rin to. Fully adjustable. Ito yung ginagamit. Pang-adjust. Pag-aaralan ko muna kung paano ito i-adjust. Kung anong bagay sa timbang ko. Makasolid mga lods. Hindi ko akalain na makakakuha ko ng ganito kasi kagaya ng sinabi ko, pang race power lang talaga ang budget ko kung sakaling kukuha man ako ng rear shock mga lods na fully adjustable. Eh nagkaroon ng chance kasi nakita ko to na halos kadikit lang naman. Magdadagdag ka lang naman konti, naka RCB ka na. Napaka solid mga lods. Tapos yung kanyang hose is 360 na rotatable mga lods. Kahit anong pwesto or position ang gusto mong makukuha mo kasi dahil dito. So parang gusto ko ganito eh, pwesto, naka-clamp para eto labas na labas. Alright, so ito yung kanyang closer look niya mga lods. Kagaya din siya talaga ng DB2. Yan o. So ito yung kanyang compression adjustment. Ito. Meron siyang 24 clicks dito. Tapos ito yung kanyang spring preload. May adjustment din dyan. Pwedeng i-adjust. Gamit yun yung adjuster na to. May lock din yan dito. So pag na-adjust mo na, pwede mo nang i-lock para hindi gumalaw. Meron siyang parang allen na maliit. Ito naman yung kanyang rebound adjustment. So gold yung kanyang piston. Yun o. Yung rod niya sa gitna. Napaka premium niya tignan mga lods. Hindi ko pa alam yung performance nito mga lods. Siyempre RCB yan mga lods. Hindi basta-basta yan. Okay din naman yung race power. Pero kung mas gusto nyo pa ng medyo mas madinang kaunti, dito ka na. Nandito yung kanyang manual. Nandito rin yung kanyang warranty card. Ayan o. Suspension warranty card. Meron din siyang spare na DB3 sticker. Yan. Para sa akin ano to, sulit. Check natin yung mga bolt. Ito yung kanyang belt. Stainless siya mga lods. So magnet to, stainless. So wala kang alalahanin sa kalawang. Syempre yung kanyang bracket hindi yan stainless siguro. Kasi bracket lang naman yan eh. Ayan o. Hindi stainless. Powder coated naman yan. Alright. Ayun. So, ikakabit ko na lang to sa motor ko. So, sunod. Hindi ko pa alam kung kailan ko to makakabit eh. Basta ako ngayon is happy ako ngayon. Kasi makakapagpalit na ako. At yung gustong gusto ko pa talagang style at brand ng monoshock ang nakakuha ko mga lads. So sa nagtatanong kung magkano yung presyo nito is ang regular price nito nasa 8,000 plus. Tapos pag magamitan mo siya ng discount voucher dun sa Shopee, may mega discount. So makukuha mo siya ng 7,099 kay C2MP. Depende kasi sa seller yan mga lads. 7,099 ko lang nakakuha to mga lads. Ayun, so hanggang dito na lang muna.
itong video na to mga lods, no? Nag-unbox lang tayo. So next time ko na to ikakabit. Wala pa akong time ngayon kasi nag-aayos kami dito sa bahay. Para doon sa nagsasuggest na magpalit ng monoshock sa likod mga lods, ito na siya. So matagal ko na rin talagang plano magpalit ng monoshock mga lods. Kaso nga lang, pinag-iisipan ko talaga mabuti kung ano yung kukunin ko. Bet ko talaga is RCB na monoshock, kaso napakamahal nga tulad ng sabi ko yung DB2 Plus. Buti na lang naglabas ng DB3 na mas murang version. Yan. So ride safe sa lahat mga lods. Peace.